What is a pre-approval? And does the buyer really needs it in purchasing a property? Answers to those questions and more coming up in Tagalog version. Alright, alright. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ian Divina Gracia. Isa akong realtor dito sa Fresno, California. Ang company ko is Central California Real Estate Pros, formerly Keller Williams dito sa Fresno. Ngayong araw na to, gusto kong ipag-usapan yung pre-approval. Kasi maraming maraming mga first-time home buyers na nagtatanong, ano ba yun? Kailangan ba talaga yun? Ano? So, yeah, let's define natin muna ano yung pre-approval. Yung pre-approval process is isang process yun na i-go through ng buyer para malalaman natin kung magkano ma-approve yung buyer o magkano ang loan na makukuha niya sa current na financial standing niya. And para din makita niya yung mga numbers like for example yung magkano yung monthly payment niya at a certain purchase price, magkano yung interest rate, at saka magkano din ang kailangan niya na pera para makabili siya ng bahay. So, yung pre-approval na process, makita niya doon lahat after it's done. So, importante yon. Isang reason pa bakit kailangan natin ng pre-approval yung buyer bago tayo mag-shopping, no? So, let's say wala ka pang pre-approval as a buyer. Tapos, nag-start ka na mag-shopping. Let's say may nakita kang bahay na 600,000 na bahay. Maganda, single story, for example, may pool, maganda yung neighborhood niya. Tapos, nagustuhan mo na siya. Tapos, pag-offer natin, kailangan natin ng pre-approval. Kasi, um, as a seller, no? Ayaw mong tanggapin ang offer na walang pre-approval kasi of course, tatanggap ka ba ng buyer na hindi pa sigurado makakuha ng loan, 'di ba? Ayaw mo sigurong i-risk 'yon. Baka may iba pang buyer na mas more qualified. So, that's another reason na ang seller titingnan nila kung gaano ba ka-qualified yung buyer para makabili sa bahay niya, 'di ba? Another reason bakit kailangan mo ng pre-approval? For that example na 600,000 na bahay, nagustuhan mo siya, tapos nagpa-pre-approve ka. Paglabas ng pre-approval, naging 500,000 lang ang na-approve sa'yo, 500,000. So, anong mangyari? Makaka-offer ka ba sa isang bahay na 600,000 na asking price kung 500,000 lang yung pre-approval mo? Of course, hindi, 'di ba? Unless kung mag-lowball ka, pero that's another story. So, 'yun, importante 'yun na alam mo kung ano yung purchase price na doon ka mag-shop. Okay, kung alam mo yung 500,000 na pre-approval before, doon ka magsha-shop doon ka titingin sa mga bahay na 500,000 or below, 'di ba? So, anong kailangan mo before ka apply for a pre-approval? So, of course, kailangan mo ng trabaho para, of course, may income ka na makakabayad ka sa mortgage mo, 'di ba? So, ang mga lenders, they usually ask for mga 2 years na the same line of work na makita nila na consistent ka na may darating sa bank account mo na galing sa trabaho mo. I mean, income galing sa trabaho mo. Pangalawa, yung tinatawag dito na credit score. So, wala to sa Pilipinas, pero dito sa Amerika, may tinatawag sila na credit score.
So, mag-range to I think from 300 to 800 na score. So, the higher your score, mas maganda yung mas magaling kang magbayad. Yun yung ibig sabihin do'n. Na worthy ka na pautangin kasi na-build mo yung high credit score, meaning magaling kang magbayad sa utang mo. So, kung mababa naman ang credit score mo, that means meron ka sigurong na-miss na mga payments sa credit cards or nag-utang ka before sa isang, let's say, bumili ka ng sasakyan. Tapos, hindi ka nakabayad for a few months, yung credit score mo maapektuhan sa mga ganon. So, kung higher ang credit score mo, mas magaling kang magbayad and mas madali kang makautang ulit. Oh? So, ang nakita ko dito sa mga home loans, yung minimum na credit score sa conventional loan, may tatlo na basic na klase na loan dito. May conventional loan, merong FHA loan, at merong VA na loan. Yung VA yung veterans, yung FHA yung Federal Housing Authority na type of loan. So, backed by government yun. Sa conventional loan, ang alam ko, ang minimum credit score is 680. 680 credit score. Tapos sa FHA naman, at VA, I think 620 yata yun, kung hindi ako nagkakamali. So, pero kung the higher your credit score, let's say nasa 800 ka or nasa 750, mas madali ka makakuha ng loan. Tapos, I believe mas maganda rin ang mga interest rate kung mataas yung credit score mo. So, isa yun, no? So, first is dapat may trabaho ka. Second is maganda yung credit score mo. Tapos, yung mga utang mo rin, minimal yung mga utang mo. Kasi kahit na may magandang trabaho ka, tapos yung utang mo is the same or more pa sa income mo, wala ka ng pangbayad ng mortgage, kukuha ka pa ng bahay, di ba? So, dapat minimal lang yung utang mo, may malaking income ka, so makita yan na meron kang extra for bahay or any other na like maintenance sa bahay, kunyari. So, importante yun. So, job, you have a credit score, tsaka minimal yung mga debts mo. Meron pa mga maliit na mga requirements, pero yun yung pinaka-basic na kailangan mo bago ka mag-apply ng uh, pre-approval para sa bahay. Okay? Tapos, once maka-apply ka na, kailangan mo na mag-submit ng mga supporting documents. So, ano yung mga supporting documents? So, kung sa job, di ba, kailangan mo ng paychecks. So, mag-submit ka ng mga paychecks, mag-submit ka ng tax, ang tawag dito, um, tax returns. No? Yung mga final mo sa IRS before, I think kailangan na ng 2 years na tax returns. The past 2 years, isubmit mo yon sa lender. And doon makita din kung magkano yung income mo in the last 2 years. So, makita nila na, stable pala ang trabaho nito. Tapos, manghingi din sila ng mga bank statements. So, makita nila kung magkano yung pera mo sa bangko. Kasi kung bibili ka ng bahay, kailangan mo ng down payment and closing cost, di ba? So, kung ang lender, gusto nila makita rin na may pera ka doon sa bangko. Kaya mahingi sila ng mga bank statements. Okay, tapos mga IDs, mga ganon. So, yun ang mga basic na kailangan nila when you apply. Tapos, in maybe 1 to 2 days, no, after mo masubmit lahat, i-review nila yung financials mo. They will pull a credit. Pull meaning, i-check nila yun sa mga credit, tawag dito, yung mga credit institutions. Tapos, para ma-verify kung magkano yung credit score mo. And then, after they review everything,
doon sila mag-decide kung bibigyan ka ba ng pre-approval or i-decline ka for a pre-approval. So, let's say i-decline ka, sasabihin din nila kung magkano yung I mean, ano yung gagawin mo to improve for the next one. So, let's say kailangan mo ng better credit score. So, maybe bibigyan ka nila ng um, advice kung how to increase your credit score. Or kailangan mo ng more income, for example. So, makakakuha ka ng advice from a lender kung anong gagawin mo to better to give you a better chance later kung mag-apply ka na ulit. Okay? Tapos kung ma-approve ka naman, ang matatanggap mo is yung pre-approval letter. So yung pre-approval letter, kailangan ko yon as a real estate agent kasi yung pre-approval letter na yon, once makakita na tayo ng bahay na gusto mo i-offer, yung pre-approval na yon, letter will come together sa offer natin. So yun ang magpapakita sa seller na capable ka na bibili sa bahay na yan at that purchase price. So importante yun na letter. At the same time, yung lender, bibigyan ka rin ng loan estimate. So, yung loan estimate na yon, doon makita mo yung magkano yung estimated monthly payment mo, magkano yung interest rate at that time. By the way, yung interest rate, hindi pa yan fixed. Yung interest rate at that time na pre-approve ka, yun yung applicable at the time. Pero it's possible na by the time na makita na tayo ng bahay and ready ka na mag-offer, tapos let's say natanggap yung offer mo, yung interest rate at that time, yun yung malaki natin. So, um, uh, so yung interest rate is fluctuating yan every day. So kung ano yung matimingan mo na interest rate at that time na tinanggap yung offer, and then yun yung makukuha mo na interest rate. Okay? So yung mga pre-approval pala, normally nakita ko na they are valid for mga 90 days. After na approve ka, pre-approve, 90 days valid yun while mag-shop tayo to find a house to make an offer. Pero pwede naman yun i-renew. So after 90 days, kung na-expire siya, maghingi lang yung lender ng updated documents. For example, yung paycheck, no? Gusto lang nila malaman na may trabaho ka pa. Kasi baka in 90 days wala ka ng trabaho, hindi ka na makakuha ng loan, di ba? So gusto lang nila ma-verify na okay ka pa sa financial part mo na qualified ka pa rin. So i-renew lang 'yan another 90 days kung hindi pa tayo makakita ng bahay in the first 90 days. So, yun yung process ng pre-approval. May mga details pa niyan sa lender na site pero hindi ko na lang i-cover yan kasi it's not my forte. So, yun, importante ang pre-approval. And kung may mga questions kayo about the pre-approval process or ano yung mga kailangan nyo sa pagbili ng bahay, don't hesitate na i-text ako or you can call me. Or pwede ka rin mag-comment sa comment section dito sa channel. And I'll make sure na to reach out to you and reply to you and make sure na you're taken care of. Okay? Ako pala si Ian Divinagracia from Central California Real Estate Pros. And I'll see you in the next one. All right. Bye-bye.